Sabi ko, eto po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng issue at hindi Dominic Roque, bumuelta at pumalag na sa mga akusasyong pilit na ibinabato sa kanya ni Christy Firmin. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Binasag na ng aktor na si Dominic Roque ang kanyang katahimikan ukol sa mga isyong ibinabato sa kanya ng kolumnistang si Christy Firmin sa kanyang mga vlogs. Sa pamamagitan ng kanilang mga abogado sa Fernandez and Singson Law Offices, pinalaga ng aktor ang mga maling akusasyon na ibinabato sa kanya sa publiko. Matapos nito ay inisa-isa nila ang mga maling paratang sa kanya ni Christy Firmin, gaya umano ng pagiging benefactor ng isang politician na siya ring nagmamay-ari ng tinitirhang kondo ng aktor. Paglilinaw nila wala itong katotohanan dahil matagal na umanong kaibigan ni Dominic si Mayor Halushos at ang naturang kondo ay nirerentahan lamang umano niya sa naturang alkalde. Nagsalita rin ito sa pagkakaling ng pangalan ng dating kongresista na si Bong Suntay na isa rin sa di umano'y benefactor daw ni Dominic Roque. Nilinaw rin ito na walang pag-aaring gasolinahan ng binata, bagamat naintindihan raw nila na bilang artista at kilalang personalidad, bukas ang ilang parte ng buhay niya sa publiko. Ngunit hindi raw lisensya ng mga mainstream media at independent vloggers ang free speech of freedom of the press. Dahil may mga batas na nagpuprotekta sa integridad ng isang individual laban sa public malicious and defamatory statements. Pagbibigay din rin sa naturang statement, walang katotohanan na nagtalo sina Dominic Roque at Bea Alonzo ukol sa prenuptial agreement. Matatandaang nilinaw na noon ng kampo ni Christy Firmin kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez na wala silang binanggit sa kanilang vlogs na pangalan ng mga politikong nauugnay sa issue. Dito na tayo sa politiko. Sinabi ko nga po kanina na dalawang senador po ang tumawag sa akin, si Senator Rapi Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada. Natural lamang po na reaksyon niya ng mga politiko ngayon. Kasi hindi lang po showbiz ang binubulabog ngayon ng hiwalayang Dominic at Bea dahil meron ngang nadamay na politiko. Di ba? Di ba, Romel? Ano ba ang tanong mo dyan? Nako, eto na nga, maghihingi muna ako ng sorry sa aking mga kaibigan, nanay, na patuloy na nagmemesahe na baka sabihin niyo, suplada po ako. Wala po akong masasabi sa inyo, ngingitian ko lang po kayo dahil alam niyo naman po, ito ay antayin natin ang panahon ang mag-reveal kung sino siya. Okay. Diba? Ay, yan din ang sinagot ko rin kanina kaya Kuya Rafi at saka kay Senador Jinggoy, halakhak, puro halakhak. Nanay, sabihin mo na, sabi ni Kuya Rafi, yung mga kasama kong politiko, binubuliglig ako, tinatanong ako, tanongin mo naman sa nanay mo kung sino yun para malaman natin. Si Senador Jinggoy naman, nanay, nasa Senado ba yan politiko? Nasa ano ba, mababang kapulungan? Ano ba? Anong posisyon niya? Wala akong sasabihin. Sabi ko, eto po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng issue at hindi kami. Yun ang aking taya dito. Kailangan siya ang magpaliwanag kung bakit lumulutang ang kwentong ito. Hindi pwedeng kami. Dahil hindi naman kami involved hindi naman kami sangkot. Diba? At saka, ang daming sources, kalat na kalat ito. Alam mo, Dominic Roque, na meron kang kailangan sabihin. Alam mo na meron kang dapat na linawin. Hindi naming sinabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip, sa iyo dapat manggaling. Hindi sa amin. O ang burden of
di ba naman, ang burden of proof, ika nga sa korte, ay wala sa amin. Nasa iyo yan. Yun yon. Okay. Eto. Sige, Romel, sige. Kaya nga, antayin lang po natin. Alam mo, Nay, eto pa, pinsan ko na sa Abra. Abra to. Sabi niya, Kas, ano to? Sino ba to? Sabi ko, Kasin, alam na this. Sa mga susunod na panahon, lalabas din yan. Wag mo naman akong kasi syempre sasabihin mo, naku, pinsan ko kasi yan si Romel Chica, galing sa akin. So, paano? Diba? Eto. Kung alam si John ito kung alam ni Dominic na may dapat siyang ipaliwanag tungkol sa politiko, alam din kaya ni Bea Alonso kung ano ang kwento. John, diretso kung sasabihin sa'yo, oo. Alam ng partido ni Bea Alonso. At alam ko, sa opinion ko, isa ito sa maraming dahilan kung bakit ang paglakad papunta sa altar ay hindi matutuloy. Yun ang alam ko. Yun lang pwede po akong mali, pwede rin po akong tama. Piliin na lang po natin. Basta isang bersyon lang po ng tama ang totoo sa buhay na ito. Wala pong dalawang bersyon ng katotohanan. Correct. Yun. Maraming kwento kayong mababasa at naririnig, kaya sabi ko nga sa inyo, dito kayo tumutok para alam nyo ang tunay. Dito tayo sa totoo, ika nga. Okay, eto, sabi ni Mayang, Lara May Abrigo, Nay, maniniwala ka po ba na nag-add to cart po ako ng Ultabayo kasi hindi po talaga ako nakatulog kagabi? Sabi ni Mayang, totoo po ang mga sinabi ng CFMers, hindi kami pinatulog ng blind item na yan, sabi ni Mayang. Okay. At sa Japan, mismong si Brian Posadas na may-ari ng Theoxis Health ang nagsabi, nagte-trending din tayo. Sa lahat naman po ng dako ng buong mundo, basta may Pilipino, ito po ang pinag-uusapan ngayon. Sa London nga, sila wating-wating. Sa Belgium, si Miss Nags, sa Iram Lia, dahil alam ng mga tao na malapit sila sa atin. Sila Juris Doctor Channel, sila lulumalig, kinuukil-kil din sila kung kilala nila yung politiko na sangkot sa isyong ito. Wala rin silang masabi dahil hindi rin man natin pinapangalanan, di ba? Ayun. At si Neneng Putot Gensoli, maraming nagmamahal kay Bea, mabuti na lang, sabi ni Neneng Putot. Okay, at eto, Nanay, present po ako, tulala lang habang nanonood sa inyo. Napagod po kasi yung mga neuron sa brain ko. Nay, nasa chuchu ba yung kondo na benefactor ni Dom? Tama yung hula mo. Kung ano yon, kondo. Alam, tama. Okay? Naku, nakakatuwa talaga. Alam mo yung mga ano ko, ka-reunion ko kagabi. Siyempre naman, di ba, mahal nila ako at mahal ko sila. May pagkamarites din sila dahil sumututok din sa CFM at sa SNN. Pero hindi katulad nung pagkamasyadong pagiging marites ng showbiz talaga, di ba? Yun. Sani Maravilla, maraming salamat, walang anuman. Okay, at sabi ni Tita Nene Olanday, Tita, siguradong napakasaya ninyo sa inyong reunion. Masarap sa pakiramdam ang pagkikita nyo. Tita Nene, tinatago ko po ito sa puso ko. Sa totoo lang. Sabi ni Paulo Ubalde, Nay, basta ramdam ko, congressman yan. Wala yan sa Senado. At yung kondo po, nasa BGC. Palpak lahat ang hula mo. Gumamit ka ng Ultabayo para magkaroon ka ng magandang ano. Okay. Wala sa Senado. Ayan po ayan na po clue na yan Ayan, pinaliliit ang mga choices. Lumiliit na po. Wala sa Senado, wala sa Congress, at ano pa yung isang sinabi niya? Basta wala doon. BGC daw, wala po sa BGC yung condo unit. Okay, talagang trending lalo may politikong involved. Mga Pinoy na marites pa ba? Sabi ni Boyzy Caragay. At sabi ni Tita Nene uli, nag-trending ang politiko na ito, balang araw lalabas din kung